Basta yung nagpapabati sa Qatar, hello. Ayun, boss, Denki, pabati naman ako. Dito from Canada, nagpapapuyat na naman ako. Marinig ka lang. Salamat man, paring EJ. Ayan. Si paring Cebu, ba't ano? One-sided. Meron ba naman? Ano ibig sabihin mo ng one-sided? Paring Cebu, something. Pag may nananalong team, ano gagawin mo? Tatrash talkin mo yung panalo. Wala kang magagawa kundi i-point out yung good points dun sa nananalong team. Tapos ngayon, doon naman sa losing team, bibigay mo sa kanya yung pointers kung ano yung pwede nilang magawa. 'Di ba? Hindi 'yun bias. 'Di ba? Gets nyo? Alam nga namang nananalo yung Chinese team, tapos gagawin ko, "Go Mineski!" Woo! 'Di ba? 'Yun yung bias. Hindi ganoon eh. Pag nanalo yung Hyper Glory team, hindi give props to Hyper Glory team, 'di ba? Give credit where the credit is due. Ngayon, kung matugtutunog bias pa rin, then I apologize. Huwag kang magalala. Iisihan ko lang. Yan, 'di ba? Oo. Ganun talaga. Ano ako, politiko. It's too late to apologize na ba? Pero anyway, may online tournament daw bang Mineski? Opo, alam mo, lahat na halos ng tournament ng Mineski online eh. Yun lang naman ang mga finals na nagiging LAN event eh. At saka yung mga specific na mga events ang nagiging LAN. Boss Denki, sino po si Secret? Siya po si paring Polo, mga kaibigan from Team CNS. Now, the latest edition sa Mineski Dota 2. Ayan, sisihin mo Mineski Denki. Start na daw paring Denki. Alam mo, salamat sa pagpapaalala kasi ayan na nga, umpisa na ng laro. And Hyper Glory team this time around mixing na up a bit. Kinuha nila yung heroes ng Mineski dito. Bat Rider and Skyrath Mage on their side this time around. Gigabyte Mineski gusto naman atang magnakaw din. Vengeful Spirit naman sa kanila. Ay hindi, kanina pa pala nila ginagamit yan. Ay hindi, ito yung gamit ng Hyper Glory. Ito yung ginamit ni Kuku eh. Ni Kaka pala. Kuku. Kaka. Ayan, ngayon sino naman kaya ang isusunod niya dito? Boss Denki, lamang ka lang ng isang paligo kay Dendy. Alam mo, mas lamang si Dendy sa akin ng paligo. Ay, hindi. Oh, it makes sense siguro kasi sa Ukraine malamig eh. So, kulang na kulang maligo. Oy! Vengeful Juggernaut! Talagang mahal na mahal nito ni Bimbo ang kanyang gusto niya talagang ibigay itong jug kay Polo. Talagang, ano kaya nangyari? Boss Denki, Visaya ka ba? Hindi po. Pinanganak talaga ako sa Maynila. Pero may mga kaibigan akong mga taga Visayas, yung Arcanis. Yan. Mga tropa pips ko yun. Team ban. Boss Denki, pabati na si Drunk Admin. To. Boss Denki, pabati naman si Chacha Natividad. At pakisabi, crush ko si Bianca Yao. Salamat. Sige, sabihin ko. Kidlat Yani. Sasabihin ko. Crush ka. Okay. 10 seconds remaining. Wala problema. Pabati naman yung mga poging Dota player na nanonood dyan sa CDNet Cafe. Ayan. So, shoutouts para sa mga taga Marawi City. Kamusta? Hello. Radiant team ban. Bakit ang liit mo, Boss Denki? Ha? Nakita mo na ba ako sa personal? Baka magulat ka kung gaano katangkad. Hindi, maliit lang ako. Ano lang ako, 5'8 lang ako. Hindi naman ako 6'footer. Yung mga katrabaho ko yun sa Mineski, tatangkad eh. Si Sab pa lang, parang kakain na ng tao eh. Ayan. Sabi ni Kahel Rider, nagalit na oh. Puro bati amp, nood na lang. Ang ganda ng pangalan mo, parang Kahel Rider. Gusto ko yan kasi nanonood ako ng Kamen Rider. Anyway, punta ulit sa game para hindi na magalit yung ating audience. 5 seconds remaining. Ayun. Ano ba to? Naga Siren, Ancient Apparition, tapos Tidehunter ang binan nila dito. So, respect. Hindi naman to respect ban eh. Siguro gusto lang gawin ng Hyper Glory team. Wag man nakaw yung kanilang ginawang strat kanina. They are not banning Chen. Binan nila yung Draw Ranger nito ni Bimbo. While Gigabyte Mineski, that respect ban, removing Ember Spirit. Also Faceless Void. Tinanggal na yung Ayo kasi malamang favorite hero to ni paring kakapalad eh. 'Di ba? Tas Brewmaster para walang choice itong si Air. Air would be choosing another hero na pwedeng pang shutdown dito kay Jug. Ano kayang pwedeng gawin dito? Ayan. So anyway, 10 seconds kasing tangkad ka daw ng Chinese chicken, Boss Deng. Gano'n ba kalaki yung Chinese chicken? 5 seconds remaining. Kaso hindi makapag-razor ni Polo to pare nga Jerona Lance kasi pinili na si Juggernaut eh. Pero tingnan natin, marami pa namang marami pa namang ibang pwedeng gawin dito. Morphling. Diba? Ayun, Morphling mga, ay grabe talaga. Gusto talaga nito ni paring
Ni JSMJ gusto talagang old school. Morphling para dito kay JSMJ, I presume, or else this is this Air would be using Morphling. Which is kind of funny kasi anong language yon? Pa-search na lang guys. Anong language yung ang Air sa kanila is water? Basta yung A-I-R, ang ibig sabihin niya water. Malaysian ba yon or Indonesian? Or Thailand? 5 seconds. Basta nandun, nasa Southeast Asia yon yung ganung bansa. Sorry guys nakalimutan ko eh. Reserve time. Ano ba to? Boss Denki, malupit ka daw mag-LOL. Medyo lang. Hindi na ako malupit. Hindi ako malupit mag-LOL. Ang ginagamit ko lang yung yung nakasakay sa robot. Pangalan nito. Kasi nakasakay sa robot na Yordle. Yun yung gamit ko lagi. Nung nag-ano. Hindi aoy. Hindi aoy. Air talaga, air, tapos water ang meaning niya. Nakalimutan ko kung ano yun language sa, Sabi ni Twitch Kyle, Boss Denki, bakit ang bagal ng net natin sa Pilipinas? Ayun, Thailand ba yun? Thailand? Yun, ba't ang bagal daw ng net? Wala eh. May bagal ng net eh. Ganun talaga eh. Sisiin mo yung PLDT. Yan. Anong what, air, water? Basta pag halimbawa, Thai. Okay, salamat. Halimbawa, 'di ba, ang sa atin fire, apoy. Ang water sa atin tubig. Sa kanila, halimbawa, ang fire ganon. Tapos yung water, air. 'Yon, A-I-R, ganon. Gets nyo? Basta ganon. Rumble. Ayun, rumble. Rumble. 'Yon yung gamit ko na. Sa ano. Anyway, mamaya na tayo diyan. Gigabyte Mineski still thinking of their next pick. A support would be a good asset dito. Pumili sila ng support bago pa mag-ban. Hindi. Huwag support. Kumuha na kayo, mag-secure na kayo ng core. Kasi last ban naman eh. Oo nga. Boss Denki, paano po makasali sa Mineski? Kailangan mo munang ma-scout. Siguro mag-apply ka na rin. Clockwork! Uy! Aba, ngayon ko lang may si Clock, mga kaibigan. Talaga? So, ano yun? Sa Thai nga. Thai. Okay, salamat. Salamat sa sa akin, pag-i-inform. Yan. Boss Denki, bakit ang dami mong alam? Ano ba, offensive bang tanong yan? O ano? Ewan ko, ba't, hindi naman marami, wala. Konti nga lang alam ko eh. Kaya nga ako nagtatanong. Anyway, Medusa na yan. Oo nga, Hyper Glory Team. Sagad rin nyo na yung peging greedy. Ilabas mo na. Boss Denki, pabati kami din sa Singapore, si Mark Atienza, si Charlon, si Ron, si Dave. Mga sugid kaming taga-supporter ng Mineski. Maraming salamat, paring Mark SG14. Shoutouts nga pala sa mga nasa Singapore ngayon, yung mga pinsan ko nasa Singapore, tsaka yung mga tropa pips ko. Shoutouts nga pala kay, naglalaro ngayon. Shoutouts kay Ex-Musika. Hello, galingan mo. Ano pa to? Boss Denki, pag-uwi ko ng Pinas, hanapin kita, tas papasalubungan ako ng sombrero. Aba, salamat. Kaso hindi sa akin bagay ang sombrero eh. Anong pinaglalaban? Pero salamat na rin. Susuotin ko yun, promise. Anong pinaglalaban mo, Denki? Wala naman. Okay lang. Pwedeng Bimboker actually. Pwedeng Anonymous Fin. Pwedeng mag-Bimboker tong si Bimbo. Kasi may Clockwork. Magandang combo yun eh. And Quas Exort Voker is actually good against Hyper Glory Team right now. Kailangan niya ng malakas-lakas na burst and also a split. Meron pa siyang Vengeful Spirit. So nangangamoy Invoker nga. Good analysis dito. Coming in from our Twitch chat. Gusto ko to. Yan, salamat naman. Kuya Denki, si Polo ba yan? Opo, si Polo nga yung secret. Yan, ako Slark pick. Sino kaya gagamit ng Slark dito? This would be, I think this is a safe lane Slark. So, ZSMG Slark ba ito? Tapos mid Morphling. They can mix it up actually. Pwede, hindi eh. Pag nag-Bimboker, durog. 10 seconds remaining. Okay. Kaya, medyo alanganers mga kaibigan. Yun din, Cogs, tapos SS ni Skyrat. O nga, no. Viper na lang daw. Ano? Bimboker ni. Ang ganda sana ng lineup nila, may bench pool, may Clockwork, sunog ang kalaban, 'di ba? Sunog sila sa late game, wala sila late game. Meron naman silang jugjug eh. Yun nga, hindi mo jugjug na may Slark pa. Ang saklap. Masaklap. Ang gusto ng HGT, nga pala, shoutouts kay Pope Francis. Basbasan mo! Mineski!
best. Lord, heal our land. Jesus Christ Superstar. Dire Tinanggal ng Hyperglory team ang kanilang Chen at Axe. Pope Francis. Oo. Kaya nga, binabati ko si Pope Francis, please. Pope Francis, 4 days na lang. 4 na araw na lang. Oo nga. Pope Francis, salamat sa pag-suspend ng klase. 10 seconds remaining. Nako. Uy, Lich! Okay, this would be a dual mid. I presume this is a Slark Lich setup from Hyperglory team. Safe lane, Morphling, si Skyrat Mage, Boosted Roll, tapos Batrider off lane. This is how I see it. Kasi sayang naman yung harassment powers ni Lich kung di nila gagamitin sa mid, sa mid. So it's either Morphling, Morphlich, or Slark Lich. Kasi itong si Jogjog, safe lane yan. 10 seconds remaining. Jogjog, kailangan mong manalo. Ba, 5 please. seconds remaining. Shoutouts daw sa Pinoys in New Zealand. Hello. Wala pang panalo sa'yo, Denki. Hindi mo napanood kagabi. Yung kalaban DK, 2-0 boy. And Disruptor na lang daw ang kinuha nila dito. Ayun na. Wow. Okay, hindi Ogre Magi, pero Disruptor. Kailangan nila, parang ang OA naman ng Mineski dito, sobrang dami nilang counter against Batrider. Yun yung ay nako, tignan natin. Boss Denki, first time ko manood nito, I'm having fun. Nako, sana pag nadudurog ang Mineski, masaya ka pa rin. Pero tingnan natin kung ano mangyayari dito. I'll try to deliver, tawag dito. At least, yung maayos-ayos naman na, support Juggernaut ba? Sige. Pwede. Siya pala ang kailangan para makapag TI5. Ayan. Forgive our sins and heal our broken land. Pope Francis. #Francis Gaming. Maganda na Francis ang laro, Dre. Na Pope. Ang tunay na papa. Ang pagbangon ng Apop, ang pagbangon ng Apop. Ayan, sabay po. Salamat kasi nag-i-screenshot kami dito. And anyway, this is game 2 of Mineski versus HGT. Kung di nyo napanood yung game 1, panalo ang HGT. Gamit nila nun kanina is a 5 Marino strat Kaya medyo rogdo yung Mineski na ang gusto patayan. And despite having a Batrider on their side, wala silang nagawa. Mahirap nga naman kasi magpestuhan kapag ganun. Yamaguchi, maraming sumisisi kay Yamaguchi doon sa laban na yon. Pero kasi, feeling ko na-late kasi masyado yung kanyang blink force, kaya wala masyadong Kaya yung kumbaga parang hindi sulit nung nakuha na yung pamingwit combo. If he went Boots of Travel, at least meron siyang nagawang utility kahit papaano. And yung pitas-pitas hindi masyadong nagawa, kaya medyo malungkot yung Mineski pagdating ng mid-game. That's how I see it. Pero alam ko maraming opinion yung mga nanonood and I agree and disagree to a certain extent. Kasi ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. Shoutouts nga pala kay Nico. At ayun, salamat sa post. So ibig sabihin, pwede ko silang ipakilala. Let's do this. Uy! Nasa ere si Disruptor, mga kaibigan. Tumahan. Yeeha! Nag-rodeo. Uy, hindi ako bumibili. Easy ka lang. Tindi, nag-rodeo. Ayan, so anyway, we are live here at Mineski TV Studio dito sa may QC at ano ba? May hagawin ako dapat ipapakita doon ng HGT kung paano gumamit ng Batrider and let's see if that would be happening. Pero tingnan mo naman yung lundag nitong anong saya Na-DC na po ang tatlo sa HGT, mga kaibigan. What a disaster for the Chinese team. Okay. Denki, ilang wins ba kailangan para makapasok sa LAN event niyan? Ang kailangan lang nilang mangyari is makapasok sa top 4. It doesn't really matter since round robin. They are vying for scores. Wala namang parang since day 2 pa lang, wala pang parang tawag dito parang
score to beat. I'm not sure. Titingnan ko mamaya sa Gosu Gamers kung ano na yung score to beat. Pero I think it's too early to presume kung ilang points ang kailangan mo para makapasok. Pero in my opinion, Mineski is on a good standing right now. 3-4 isn't that bad. Unless landslide. Alam mo, mga 0-5 yun. Medyo iyak-iyak na rin tayo. Diba? Pabati daw muna kay AJ Lenon Gaming tsaka sa tropang Wari dito sa America. Shoutouts nga pala sa mga nanonood dito sa sa US. Ayan. Boss Denki, ilang minutes sa tingin mo bago ma-GG ang Mineski? Aba, what a loaded question. Ayan. Tanong ni parang Chinese Eat Dolphins. Ay, medyo offensive yung pangalan mo, tol. Easy ka lang, ha? Bakit ang mga caster lagi binabanggit mga kaibigan? Nakakabwisit kaya kapag paulit-ulit? Ah, talaga? Ano kasi yun parang common gesture. Yung pagsabi ng mga kaibigan. No, anong gusto mo sabihin namin? Mga surabi, ganun. Nag-iisip ako, sinasabi ko naman minsan mga repa o kaya mga tropa pips. Para medyo hindi, kasi nga, pag paulit-ulit medyo nakakarinde. Parang dasal, Kaya, ginagawa ko, medyo nina-round up ko naman ng konti, paiba-iba tayo. Kaya nga may synonyms Ginagamit ko yung mga synonyms, kung ano-ano, ganyan. Ayan. Pero I would try my best na wag ako magsabi ng mga kaibigan. Mga tropa na lang, mga tropa. Okay na ba yon? Pabati mga Oban, Bano Club players. Nice one. Unpause na, panalo na yan. Oo nga, nung na-DC yung 5, dapat nag-recta mid na tong Mineski. Sobrang saya na nga nito ni Disruptor, mga kaibigan, nagdidiwag na siya kaagad. Grabe tong Anong to? Anong kamay? Bracers of the Ebony Tower. Ang ganda pala ng itsura nun. Parang parang slab ng baka, ng simento. Tapos yung maskara niya yung Izoku. Tududung. 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 Ay, game na. Oy, game na. Ayan. Siguro ipakilala ko muna guys yung mga players natin. Sa mga di pa nakakakilala, relax lang kayo, ha? Magpapakilala pala ako, mga kaibigan. Ito nga pala, si RR as Vengeful Spirit. We have itong si Owa as Disruptor. Jay or Bimbo as Juggernaut na nasa taas. Yamaguchi as Clockwork na nasa mid. Mid-clock. Is it time? Oras na ba? Anong oras na rin kasi And Polo as Viper sa may baba. So nagbago sila ng slot ngayon. O baka kapag Radiant sila, iba yung ginagawa ng Mineski. Anyway, HGT, pakilala ko muna sila. We have Pretty How. Nakita niya si Jay dito as Skyrath Mage. Itong si ZSMJ gamit niya si Slark na mukhang pating. IC as tawag dito, Batrider. Air as Morphling. Nasabi ko nga sa inyo, yung air sa Thailand ay water ang ibig sabihin. Tapos, ZSMJ, napakilala ko na yan. Si Kaka as Lich. Na sinasabi ko nga sa inyo, dual mid na ito. Mukhang ang lakas ng harassment ng dito, ng HGT. Medyo problemado itong si Clockwork. Siguro nga kaya nag-Clockwork ang Mineski kasi gagawin nila rocket flare farming na lang instead of hanging around in the lane. And anyway, mukhang rune control ang laban dito ng HGT na nakaw ba? Hindi. Si Kaka, mga kaibigan, nasa peligro. Eto na naman po tayo, Mineski Owa. Getting the first blood. Intro boys na naman po ba ito? Samantalang si Ising pa rin si Owa, mga hinahabol na siya dito. Wala pang walang sticky napalm. So manual right click ito at saka yung Firefly. And it's not enough. Buhay si Owa. Salamat sa pagkalagay ng kinetic field. Okay, tingnan natin yung mid, mga kaibigan. Kamusta naman ang mid? Yamaguchi versus Air. Nasa malayo pa si Lich. Ginagawa lang niya. Dinailan ng hindi. Kumuha na kaagad siya ng Frost Blast kasi nga first blood attempt kanya sa may rune area. So sadly di niya magagawa yung sacrifice para magtanggal ng isang creep para ma-shutdown ng konti or ma-control yung pagpa-farm dito ni Yamaguchi. ZSMJ dito, nakamagandang item, mga kaibigan. Nakita nyo yun, naka siya, yung golden na, ano tawag dito? Yung, Skadi.
Ganda ng item. Samantalang sa baba, si Icy chill lang siya dito. Kalaban niya si paring Polo, nilagyan niya ng napalm. At masakit yon para kay Viper actually. Kasi ang bagal ng kanyang MS. Not to mention, ang bagal lalo ng turn rate. Ayan. So, sinabi na naman ng mga nasa chat mga kaibigan nito ng intro boys. Wag naman sana. Lakas ng harassment ng HGT. Very consistent talaga sila dito. Hindi sila natatagtag kahit na first blood sila ng ganun-ganun. Kamusta naman? Ang guboy ng SASM. Uy, may namatay mga kaibigan na patay ni Icy. Itong si paring Secret. Minando na. Malaki na daw siya. Level 2 na sticky napalm. Medyo makatsti. Naku po, Secret. Sabi niya, tara, isa pa. Pa-isa. Wala na. Mabuhay ata si Batrider ito. Pero hindi makakadaan nata. Hindi. Magpapapatay na lang siya sa karepa. Siya si will die. Tinuka ng Wild Wing na Isnaberok. Gumanong-ganon lang. Shake lang daw. Ano? Problema mo, ha? Regeneration! So anyway, nagulat ako doon kasi hindi ko ina-expect na kayang manduhin ni Batrider si ano. But anyway, Yamaguchi gumamit na ng kanyang battery. Ako na ikulong pa! Oy, sumama si Air gustong maka-extend pero kakawon dahil in the hands of Yamaguchi. Mga susunod si Air. Wala siyang choice kundi mag-morph ng strength. Wala siyang mana to use his waveform. If he has waveform, kanya action inyuk. Itong si Yamaguchi. Sayang. Pero okay lang naman yun mga kaibigan. Si Jay dito nakaabang. Pwede siyang umikot-ikot. Pero hindi niya muna gagawin. Pretty how. Nako, talagang tingnan natin. Pag nanalo to, malakas ang kapit ni Pope Francis dito sa ano. Malakas ang basbas. ZSMJ, what would he do? Level 2 na Essence Shift. No points on Dark Pack. Di siya takot ma-stun. Jay, nawawala ng Aji ito. Pero oy! Nalugdagan! Yung Istanini! Ito ni paring RR. Sadyang malupit at ang ganda ng ping. Nito at na-miss ko mga kaibigan ng patayan sa may baba dahil tinignan ko kung paano nakailag itong si ano. Sad boys na naman po tayo. Pangalawang miss kill na po ito. Sino napatay ni Viper? Si Batrider. Pero okay lang naman yun siguro kasi para kay Batrider, nakuha naman yung kanyang Tranquil Boots. And the fact that Secret already obtained his Magic Stick. Pagkamatay niya tsaka siya bumili ng Magic Stick. So sinabi niya, ay wala na akong pakialam. Basta may Magic Stick ako, hindi na ako matatakot masyado. Ayan. So sabi nito ni paring Dr. Galiza, 1-1 daw to. Ramdam na niya. Sana nga. Tingnan natin, Jay, trying to do something here. Umiikot sila. Kasama niya si paring RR. Nasa ng stun. Naku po, galawang execration ng dalawang nanggaling sa execration. Muntika na. Ayan. Sayang naman. Actually, mahirap din pala yung kanilang ngayong laro nila kasi magkakasunod. Pagkatapos ito, may laro sila ng 2:30 against yung Dream Gaming. Tapos nun, matagal na pahinga kasi alas 10. It would be against, I forgot, Tongfu. So yun, talagang tatlong Chinese team ang kanilang babanggain ngayong araw and I hope the Pinks are going well. Kasi kung hindi, medyo yari, di ba? Ayan, si IC, kamusta naman? Dito, nakapag-jungle siya ng konti and this ward is actually good para sa HGT, blocking this camp para hindi makapag-double pull. Itong Mineski, kasi malakas ang control nila if notwithstandingly, kayang-kayang puguin itong si Batrider pagdating sa ganung sitwasyon. Pero ngayon, ang ginawa niya, edi sige, block on na to para kapag umalis itong si Owa para mag-pull or mag-stack, lulutuin ko ng buhay itong si Polo. Ngayon, syempre, si Owa, hindi niya maiwan itong si Polo. Kailangan niyang yakapin yan. Kung hindi, medyo mauolat sila. Since Air or Mr. Morphling right here is solidly farming 28 last hits ngayong araw na ito. Sumunod lang si Secret 27. Kamusta naman si ZSMJ? Medyo struggling. Fourth place lang siya sa pagpo-farm. Pero habol yan. Easy ka lang. Ops, J. Nadadamage. Nilabas na ang kanyang healing ward. Si RR dito nakaabang lang. Puputok! Oy! Silence para dito kaya kay J. Kaya hindi mo siya makakaikot pero wala rin siyang mana to use it. Pero meron na. Abang na ba? Hindi pa ata. Samantalang sa may baba, kamusta naman? Ito nagkakabaluboy. Si Yamaguchi medyo nakupangit ang pwesto niya pero ang ganda nung pagkakalapag ng mahiwagang power cogs. Tulak na tulak si Kaka. Kuwawa naman tong yung silong ni Kaka. Pero anyway, si ZSMJ nagtatago din sa may puno mga kaibigan. Galawang HY. Kumain na lang ng puno para makataka siya dito. Oy, mamatay si paring Ice. Pinabalik. Dito ka ulit. Luto. At ni right click lang. Samantalang si Ice nakabawi ng isa. Napatay niya si Yamaguchi dito. What a disaster. For Terong. Kasi yung escape attempt niya na naging gank, namatay pa siya.
Pero nahuli siya. Sino mong naunang namatay? Okay, unang namatay si ano. Kaya nakakuha naman siya ng XP doon so far. And anyway, the score is 5-2 in favor of Mineski. I will look at the gold graph maya-maya, so stay tuned lang kayo. Anyway, si Jay humahabol ito mga kaibigan. Level 4. Still no levels. Kumikot na siya para cool tignan mga kaibigan. Gumamit, nagpop na rin ng kanyang face boost. Oy! Pretty How! Alam niyang timing ng pero ito nagpaputok na battery assault. Ahabol ba siya? Aabot ba? Ayun na, umabot. Isa pang stanini. Isa pa, mini stun pa. Yun na, nakapagkag sa dalawa. Pero nasa ng team nila si RR pinatay. Si Kaka at si Kaka naman atang si RR mama dito sa kamay ni SMJ. Let's see. Napatay naman ni Yamaguchi si Pretty How. Grabe, the gangs are all over the place. Ang ganda ng sagutan ng parehong team dito. Kung isa lang ang kamay mo, malilito ka eh. Si Air bumaba na lang. Sabi niya, okay na ako doon. Ayoko na. Dito na lang ako sa mid, mas masarap ang mag-mid. Patingin na ng gold graph habang walang nangyayari dito. 750 gold advantage para sa Mineski. Hindi ito masyadong malaki. Halos isang hero lang or dalawang hero ang pinagkaiba nun. XP, medyo alanganin. Nasa 100 XP lang. Ang lamang ng Mineski. Patingin ng net worth. Hindi pa masyadong significant. Ayan. Tapos na daw ang intro, sabi ni paring ArcZ. Sana nga tapos na. Sana na to. Burst na. First burst. Si Pretty How sumusolo dito. Tingnan mo talaga. Yan na ba ang bago talagang build ngayon? Max Mooning Ancient Seal kaysa itong Arcane Bolt. Siguro talagang mas pinaprioritize nila yung silence kaysa sa kahit anong paman. Humahabol si Jay. Meron ba siyang ulti? Meron siyang ulti. Nag-aabang lang ng pagkakataon pero hindi mo niya ginagamit. Si SMJ. Kampante, nandito kayong kanyang backup. Meron pa siyang lumilipad na kalabaw. So, yun na yun. Si Air, meron siyang invis. Yamaguchi, bounty lang ang nakuha. Sadyang kamalasan lamang. Ito si Puppet eh. Ay, hindi. Tabatino na. Iba na yung pangalan. Nung dati si Puppet yan eh. Ngayon, Tabatino. Ayan. Ano ginagawa? Sinisira na lang ni Bimbo yung Torre. Wala naman siyang gagawin masyado dito. Umaatras. Ayan. Ano to? Denki, andito ka ba ngayon? Anong lugar yan? Wala ako dyan. Second floor above Moonleaf Tea Shop. Hindi tol. F. De La Rosa, Quezon City. Hindi, wala ako sa De La Rosa. Ayan. Ginagawa nito. Wala lang. Natatakot ako dito para sa Mineski kasi si Morphling medyo nasa prime na eh. And ZSMJ, meron na siyang uli dito, level 8 in fact. Kaya kayang-kaya niyang dito, magbida-bida. And now, mga abante na siya. Sabi niya, ayun si Air. Nasaan nga na siya dito. Strength would be, morphed. RR would die in the hands of who? Air. Samantalang si Jay, trabaho lang muna daw. Kung sumiyan na ng Torre. Yamaguchi, gusto pumes. Oy! Nakahuli ng dalawa pero naitulak din palabas. Hindi, nakagamit ng Firefly itong si paring IC. Ngayon, lumahabol lang Mineski. HGT, gumagawa ng sandwich maneuver. Let's see kung effective ba itong hook ball half strat. Ito na ba? Oh, wave 4 para kay Yamaguchi pero hindi nakapag-body block. Si Jay, maabang. Meron siyang ulti dito pero niya gamitin. Pero boom, panes. Ang laki ng damage ni, si SMJ. Pretty How can actually catch Jay here. Meron ba siyang silence? Hindi pa niya ginagamit. Ganun lang yun guys. Biglang nakabawi itong HGT. What an exchange. Dire's bottom tower is under attack. Air, what is he striving for? Ano to? Lincoln? Dire's structures are fortified. Baka Lincoln. Pwede nga siyang mag-rush mag-rush Eat Bulaga eh. Kasi Ethereal Blade would be amazing against this lineup. Madaling i-burst itong si Vengeful. Madaling i-burst si Disruptor. Pag natanggal nila sa game si Disruptor, di sila takot may pagbalugbugan sa gitna. Sa loob, I mean. Pero yun. Dire's bottom tower is under attack. Pabuira mo ba yung si Hindi, yung sa courier nito. Hindi, yung kanina. Mong kalabaw, yung Yak. Wala eh. Ito kanina, itong si Tabatino. Ano talaga yan? Babuira mo. Ay, hindi, Puppet na siya ngayon. O, di ba? Nagbabago-bago ng pangalan eh. Kanina Tabatino, ngayon Puppet naman. Anyway, ito, pupush na dito. They can actually take tier 2 right now. Iba na ang gusto ng Mineski. Objectives naman sila. IC can pull him. Wow! Nabura sa mapa itong si Bimbo mga kaibigan. And Secret might be dying as well. Naku po, Polo. Nagbitaw pa ng Chain Frost para cool lang tignan. And that's 2 kills apiece. At hindi man lang natinag ang HGT nung kanina na early game, corner. Ngayon, bigla silang pumapalag sa may mid-game. 11 minutes in, patingin ng net worth.
Nangunguna pa rin si Polo so far kahit namatay siya. Sumunod na si paring Air. Pero wala pa naman siyang big item kaya hindi ano pa siya eh. No factor pa siya. Samantalang kamusta naman si Polo? Anong binuo? May mech na siya dito. Ayun, si Jay naman na nakapatay na naman. Sino naman napatay nito ni paring Bobibs? Pero mamaya ni mga kaibigan, Sika, tumahabol siya dito. Can he kill Air? Hindi, gagamitin lang niya yung kanyang mahiwagang replicate. Kaya wala naman siyang magagawa. Jay dito, may sinolo kill siya. Ginamitan niya ng ulti. Okay, not bad. Pero anyway, dalawang tore. In fact, hindi, dalawang. Akala ko na-push nila to eh. Dalawang tore ang lamang mga kaibigan ng Mineski dito. Samantalang wala pang push. Itong HGT. Are they looking for something here? Ano kaya ang inaabangan ng Hyper Glory Team? Farm ba? Farm ba ni Air? Ay, may dala mga kaibigan. May dala ang courier. Anong bitbit niya? Ghost Scepter. Rush. EB nga ito. Oo. Mukhang galawang Itbulaga. EB strat. Samantalang si Jay, siya lang ang puhunan dito. Tagaan. Si SMJ. Wala pang big item. Pero I presume dito sa fast Scadi. Or even a BKB would suffice. Pero Scadi na lang siguro ang pwedeng pag-ipunan. Ayan, nagkakabalugbugan na ba? Nagpipingsita mo ang smoke ito. Smoke ba? Walang may dala ng smoke eh. Paano gagawin nila? Diba? Si Air. Nasa may peligrosong lugar. Pwedeng mag-hook si Yamaguchi. Hook shot? Hook shot? Hindi. Wards would be employed. Oy! Huli ka, Balbon! Icy catching J. Eto na naman po tayo. Pero to the rest si Yamaguchi na burst nga lang. Patay kaagad. At ito na yung ulti ni Disruptor Owa. Mumimilagro mga kaibigan. Ipet ang HGT. They can kill Air. Can they kill Air? Hindi. Tuminipin na lang mga kaibigan. Nas nanini. Hindi. Swing up na lang ni Air. Air using his, tawag dito, replicate but still die. Ying in the hands of Yamaguchi. Samantalang itong HGT marunong pumwesto. Di magkapatayan kayo dyan. Magpupush na lang ako. Ayun na. Ito naman, sumagot din ng Mineski. Sabi na, yung mid kukunin namin. Tanggal na po. Ay, hindi pa. Jay, can use ulti. 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds. 1 more second. IC would be chopped. Hindi! Wow, dumaan. Dumaan sa Santo Papa. May rebulto ni Pro Francis dito sa mapa. Kaya hindi namatay, mga kaibigan. Kakakiling Yamaguchi. Kaya naman itong bida-bida na to. Si Yamaguchi talaga, kanina naman, takot na takot. Ngayon naman, abante ng abante. Grabe! HGT looking for something here. And, bilis bumuni IC. Kumpara sa ginawa kayo ni Yamaguchi. 12 minute, 13, lagpas pa 12 minute, 12 minute dagger. Ganun kabilis, mga kaibigan, mag-farm ang mga, Chinese. So you have to respect Chinese Dota kahit bago, kumbaga parang relatively unknown naman ng HGT. Well, kilala naman sila dahil kay JSMJ, pero still, 'di ba? Hindi sila yung kumbaga unlike yung halimbawa Tongfu. Basta mamaya ni mabigan si Bimbo dito hinuhuli ata. Uy, ang lakas ng paputok. Ito ni paring Zuzimachi, hahabol ba siya? Wala pa siyang item dito. Ang dala pa lang niya ay puro man shield at saka Ring of Aquila. So hindi pa siya threatening. Nag-smoke ang HGT, naghahanap ng matatarget. Radiant's bottom tower is under attack. Na-destroy na, nasira ni paring Polo yung tore dito. Pero I think may paparating na mga bataan natin dito. Pero nabuking sila ni Yamaguchi. Hookshot! Medyo duling, mga kaibigan. Pasmado. Itong si Yamaguchi na sobrahan nata sa extra rice. Dapat abang muna nag-roar si RR bago mabante itong bago nag-hook siya si Yamaguchi. But anyway, mabilis naman nata ang cool. Hindi pala, 50 seconds. Until another hook shot would be used. Samantalang itong si Air, nagpo-push lang sa may baba. Walang pakialam. Dire structures are fortified. Ayan, sinisira na mga Biantor. Dahan-dahang dinudurog. Dire's middle tower is under attack. Itong at kukuha na rin ng tower itong si ZSMJ. Yeah, Mineski would be taking another tower. So ilan ng tower yung wasak? 4, mga kaibigan. Air, gusto rin kumuha ng tier 2 pero nakabang. Yung kanyang mga backup, may bouncer at saka may bodyguard. Kung sasakaling puntaan nila si Air, merong sasagot. Gumamit na ng replicate. Nice. Oy! Ay, hindi. Akala ko guys, sasabihin ko pa man din sana kasi mamaya na yung mga kaibigan. Hook shot? Hindi. Wala pa. Malayo pa yung si Pero ang gagamit, hindi na ginamit Hindi na nga ginamit ni Batrider. Yung tuloy na peligro siya dito, chinap-chop siya. Ni paring J, I was expecting a lasso
Radiant's top tower Pero is bakit under ganun? I was attack. also expecting a hook shot, pero Yamaguchi, medyo mahal na mahal ang kanyang mana. Still, they get the kill. So, I guess it's a good, it's a good move for them. Samantalang si Jay, mga kaibigan, wala na siya dito, wala pa siyang tongkatsu. So, ZSMJ can actually run away. Munti ka na. Sayang. Pero ganun yun, katindi. Ang sasabihin ko pa man din sana guys, kasi nakita ko, nag-firefly itong si IC, tapos tsaka siya ginawa ng replicate. Ano ko pa, inisip ko, baka pag naka-firefly yung ni-replicate mo, flying vision din siya. Tapos can pass through obstacles. Eh, hindi. Sayang. Ganun sa next level strat yun, boy. Pero gumawa ng illusion na scout. Walang idea lang yun. Samantalang itong Mineski, mga kaibigan, taking a page out of HGT's book. Sama-sama technique, mga kaibigan, sama-sama na dojutsu, and they are gonna get Roshan. Okay, good move, I guess. Pupwesto sila dito. They know that HGT is far away. Kahit hindi maganda yung scouting nila, yung wards nila medyo defensive. So, alam nila kung meron nasa proximity yung yung HGT, kayang-kaya nila mag-bounce back. Yamaguchi na pumwesto. Pero alam naku po, dapat di pinakita ni Yamaguchi na nakasmoke siya. Wala lang, my opinion. Kasi pwedeng maisip yun ng HGC na baka nag-Roshan. Itong mga kuya natin, why not rotate? Pero hindi. Hindi naamoy ng HGT yung ganong senaryo. And now, Polo would be taking that Roshan for himself. Yun na, mga kaibigan. Game 2. Ito pala ang hinihintay, mga kaibigan, na myth trust ang HGT Dre. Pero wag po tayo magsalita ng tapos, guys. Again, HGT has Morphling on their side. Not to mention Slark na naka-Shadow Blade na. So I was expecting a little bit more late game oriented Slark, Akala ko mga Skadi, ganun. Pero hindi, sabi niya Shadow Blade na lang para medyo malakas tayo pagdating ngayong mid game pa lang. Ayan. Boss Denki, bakit biniblade mail si Clockwork? Di ba pag nag-a-assault siya, di makaka-atake yung kalaban? Ang punto nun, hindi lang yung kalaban na nandun sa loob. Yung kalaban na aatakihin si Clockwork sa labas. At saka, kasi, yung blade mail dito ni Yamaguchi. Teka lang, sana walang laban. Okay, wala. Yung blade mail ni Yamaguchi, para yun kay Pretty How. Kasi, magandang target si Clockwork pagkalabas niya ng power cogs, malamang uultihin siya ni Pretty How sa loob. So ngayon, pop blade mail, si Hawang maluluto. Yun yung iniisip ni Yamaguchi dito. Pero anyways, SMJ invisible. Sinira kagad yung healing ward. Bawal yan kay Enrile, pero pinaputok na kagad ng kanyang Dark Pact. So, tanggal yung Stanini and everything ng Mineski. Papalagpas sila dito, mga kaibigan. Si SMJ, medyo walang buhay. Tatakbo ba sila? Minahila ba? Wala pa. 5v5 scenario, mga kaibigan. I would be saying na mahina ang high ground ng Mineski. They have the hook shot, pero wala silang sufficient na follow-up. Unlike HGT, ang ganda ng cliff, nila, advantage. Meron silang Chain Frost. Meron silang silence. Meron silang Batrider na pwedeng hindi napakaakyat. O katulad si Secret Mami, nagbabadya. Si Jay! Hulihin mo na! Hindi! Nakapagtongkatsu patuloy, mga kaibigan. Bimbo is on a killing spree. Si SMJ trying to chase him. Pinaliguan ng mga kaibigan ng Bangkay. RR getting caught. Pero mukhang mamatay sila itong isa-isa. Air. Oy! Hook shot made! Pretty How getting caught. Sabay activate ang blade mail para cool. And now Air is taking lots and lots of damage. May bounce dito. Nagpapatagbog ng beach ball. Itong si paring Lich Yamaguchi. Low HP. He's gonna die in the hands of Pretty How. May nag-revive dito. Matapang si si paring Secret kayang-kaya ni paring Polo daw dito. Ayan, napatay na si How. Easy lang. May timitipi. Sino kaya ito? Nag-buyback. Morphling! Can he kill RR? Hindi, nakapag-magic stick pa, pero mukhang jay pa siya dito sa pang-click. Isa pang click. Iyon, mga kaibigan, huli si Secret. Polo dito, mukhang double dead. Itong si paring Secret, nakatadaos na si paring Polo. Ba't ka nandyan? Ayun, double kill. So, good defense from HGT, but at the cost of buybacks. Well, it's worth it. Nawala yung dalawang buyback ang nagastos, mga kaibigan. Ng HGT sa ganong klaseng senaryo, samantalang ubos ang Mineski. Only Owa was alive on that point. Pero nakita mo naman yung damage output
ng HGT. Parang binuhos nila ang lahat ng pwedeng ibuhos, mga kaibigan. 2k damage galing kay Slark. Samantalang 2.8k damage galing to kay Viper. Ganun ka-threatening itong si paring Polo, lalo pat nagkaroon siya ng Aegis mo. Bakit daw? Bakit minimid si Morphling? Di ba, carry yan? Yung mga nagmi-mid kasi, yun yung mga heroes na nangangailangan ng XP at saka level. So, si Morphling, magandang candidate siya sa pag-mid kasi kailangan niya makapag-level 6 agad or in fact, kailangan niya makapag-level 8 agad. Para makapag-max siya ng Morph at saka ng Waveform, tapos makaroon ng kahit isang replicate. Ganun. So, kailangan niya ng levels, not only XP. Ganun. Boss Denki, bakit ba umalis sila Johnny sa Mineski? Hindi siya umalis. Hindi siya tinanggal, by the way. Hindi siya kinick out. Oy! Hook shot! Hindi tumama. Medyo last man na naman to si Yamaguchi. Boom! There it goes! Yan. Hindi umalis si Johnny. Hindi siya kinick out, ha. Umalis siya kasi mayroong communication issues between him and the teammates. Hindi sila nagkakaintindihan kasi ganun talaga. Syempre, si Johnny, Chinese Malaysian. Tapos yung mga ka-teammates niya, Pilipino. Alam naman, sabihin na natin na, kahit naman na marunong kayo mag-English, hindi ibig sabihin na magkakaintindihan na kayo kaagad, diba? So, yun. So, since naramdaman nila Johnny at saka ni Bimbo na nakaka-hamper na yung communication issues nila sa paglaro, might as well part ways, diba? And improve in some other, way. Radiant's bottom tower is under attack. Ayan. So anyway, item check tayo mga kaibigan. Kamusta naman? Wow! Owa! Owa mga kaibigan, hindi na kasi uso ang sapatos ngayon. Straight Aghanim Scepter at Magic Stick. Dire's top tower okay. Is under attack. Bawal ang boots kay Owa. Samantalang RR dito, anong buo? Okay, siya yung ward boy. Aghanims na rin para kay Polo. Blade Mills already up. Kanina pa yun, Earn of Shadows. Wala pang Aghanim si Yamaguchi dito. Basher para kay Bimbo. Gumagana ba yung Basher kapag nag-Omni Slash siya? Hindi ko pa nakikita. Anyway, oy! Naku po, Kaka! Titipi ka pa, ha? Tipi ka pa, boy. Pero swerte. Si Clockwork nakakuha ng Invis Rune. Ayun, congratulations sa kanya. Invis ba yun o Osmo? Hindi ko napansin, guys. Pasensya na. Ayan, grabe tong si paring Owa binenta ang lahat para lang sa kanyang Agamulak Scepter and now he has it. Bumili siya na sarili niyang boots. Okay na daw. At samantalang push dito ang Mineski sa may top, sa bottom naman itong HGT. So ang sagutan nila dito objectives. Hindi masyadong uhaw sa kills and I am actually not looking at net worth right now. Ayun, patingin naman 5k goal advantage para sa Mineski. XP nasa 0. Pantay. Ayan. I'll take that. Naku po. Ano kayang pwedeng mangyari sa ngayon? Juggernaut, malakas na carry to. Siyempre, malupit ang crit. Masakit-sakit din yan. Wala pang manta si Juggernaut. Kaya siguro buo na. Buo na Ayaw pa lang niyang bilhin siguro. Owa, yan. Ganyan pa rin yun yung Aghanims. Malakas kasi yung Aghanims parang doom na rin yun yan, nakita ko na yung item ni Jay. Si Bimbo, si RR, wala pa namang buong masyado. Yamaguchi, ano pa rin ang item niya, wala pa rin Aghanim Scepter. But I think, Aghanims is a good asset para, mabilis ang cooldown ng kanyang hookshot, diba? Bimbo, si Polo, medyo okay na to. BKB na lang ang kulang niya. Para di siya masyadong matakot sa Morphling. Morphling already has his Itbulaga. Yun yung problema dito. Yun talaga ang problema. Slark, wala pang Skadi, pero is going for a BKB instead tong si ZSMG. Gusto ng defensive items this time around. Ayaw niya muna umapensa masyado. Kaka, wala pang Aghanims dito, pero meron siyang 4-stack pampatakbo. Itihaw, dalawang null talisman, IC, Blink Force na nalaso na si Kaka, mga kaibigan. Tatakbo ba? Tumakbo. ZSMG, gusto mabante, gusto makahuli ng isa. Sino kayang kakainin niya? Si Secret ba? Si J o si RR? Nag-aabang. Tower is now down and I don't think... Ay, ito na, game na daw! Huli si Polo, mga kaibigan. Hindi niya nagamitan ng laso. Ano nangyari kayo? IC, lag ba siya dito? Hindi siya nakagamit ng kanyang mahiwagang laso and now what a disaster.
for Hyper Glory Team. Mineski actually winning that engagement. Lagpas 2 minutes na nakatayo lang yung HGT nanonood ng pagpupush ng Mineski, and this Rax would be down and out. Kasunod na itong mid. Ayan Sa mga nagtatanong, walang walang backdoor protection kasi nasa loob yung mga creeps. Yan, basta nandito sa proximity, walang backdoor protection na. Kasi marami ako, dati pag naglalaro ko ng pub sinasabi nila, uy, pag pumunta na ako bigla ng mid, alam mo, nag-push ako ng bots, pumunta akong mid. Sabi nila, uy, wala pang creeps. Parang, what? Sabi mo, wala nang backdoor protection, sir. Yeah, pero anyway, dalawang racks na ang wasak. Air, tsaka si Kaka, buhay na dito. Tier 3, ito naman daw na top ng Tier 3. Gusto nila, meron silang healing ward dito for sustain. Walang mana si Jay. Hookshot made sa isa. Ginamitan siya ng Eat Bulaga. Namatay sila pareho, mga kaibigan. Yan ang mahika ng Blade Mail. Sila? Ano yung jutsu ni Orochimaru? Yung suicide? Basta yung mamamatay silang dalawa pag ginamit. Basta yon na Orochimaru itong si Skyrat Mage. Grabe, nagkaduktong yung nila. Pusod. Pero okay lang yung mga kaibigan. Tapos na yung gawain ng Mineski. Nakuha nila yung dalawang racks. Pagkabuhay ng HGT, actually, overcommitting na yun yung pagputan nila sa may taas. Pero, at least, wasak yung buhay ng Torre nito, and it's just a matter of them marching towards the pwede nga magbato na lang sila ng katawan nila sa Torre. Kumbaga suicide approach ito, pero mamaya na si SMJ actually killing Owa. Gumamit na ng ulti. Nako po, Zuzimachi in danger. Ano ka ngayon? Bakit ka nasa Skydome boy? RR hinila ito ni paring IC, nagpa-bounce. Uy, gusto ko to. Wow, balik freshness, balik bounce ang ginawa ng HGT. Ang ganda, kasi ito naman si Jay humahabol. Kita na nga niyang hinihila yung kanyang katoto. Ano pa niya? Yamaguchi, nag-hookshot na naman sa kawalan. Favorite pastime nito ni paring Terong na mag-hook sa hangin. Grabe, pero feeling ko naglalagang HGT. Kasi ba't hindi ko nakikita yung yung mga laso ni IC. Hindi siya gumagamit ng laso, parang nabibigla siya. I guess it's because of Yamaguchi's power cogs, sobrang dominant. Nakakatakot pumasok. Grabe. Guys, mukhang salamat sa pagbabasbas. Na-pop ang laro, Dre. Ngayon, ewan ko lang kung may ma-offend kasi baka may na-offend sa mga tao na nanonood niyo. Baka sabi, binabasos niyo si Pope Francis. Humingi kami ng basbas Hindi yun hindi yun toss-bas, guys. Basbas nga hindi toss-bas, kundi basbas. Yan. Pero anyway, mga kaibigan, 25-17 ang score ngayon. HGT needs to look for something. Kahit meron silang Bulaga at saka Yasha, hindi kaya ni Morphling mag-burst. Kung bakit naman kasi ang pinagtutunan niya ng pansin si Clockwork Ang init daw sa mata nito ni Yamaguchi kasi nasobrahan sa extra rice. Grabe. Rock it on. Babanat ba? Kabang. Nilason, mga kaibigan, itong si paring Air. Ay, nagamit ko po yung kaibigan. Sorry na. And this tower is down and out. Ang swerte ni Jay! Ang swerte ni Jay! Double damage and a blink dagger, not to mention a Lincoln Sphere para pambusit lang talaga. Pwede siyang mabani dito. Sayang naman yung BT mo, boy. Hookshot, hindi na naman tumama. Grabe si Yamaguchi, mga kaibigan. Pang-favorite pastime ang magmintis. Ano daw yung nasa kamay ni Morphling? Ano yan? Wala lang. Ethereal Blade sa kamay. Ano kasi siya ninja. At mukhang mega creeps na, mga kaibigan. Pero wag nating i-discount again. Itong si SMJ, kumakambak to. Tingnan natin makakabawi ba sila, makakahuli ba. Nahila si Secret, mga kaibigan. Poldo might be in danger. Pero kahit na hinihila siya, nakapag mega kill pa rin. Kung ano namang rason nun. Si SMJ dying, pero nagpag-GG na sila. GG call. Grabe. What a game. Mineski, mga kaibigan, tapos na ang maliligayang araw ng intro boys. Naging na sila yung outro boys. Sa wakas, nabuo na rin ang kanta. Woo! Outro boys. Thank you, Pope Francis. Mga ako nito sa Twitter Siguro magtataka yung Vatican. Ano tong thank you Pope Francis galing sa
Pati sa Dota. Vatican is real. The Vatican is real. The blessing is real. The blessing ang laro, Dre. Blessing is real. Ay, grabe. Next game, 2:30. 2:30.